GRX. Ayan na, GRX ang tatak. Motonetics GRX. Yan. Ito guys, hindi ko pa to nasusubukan. Ngayon ano pa lang, first time ko pa lang gagamit ng GRX chain mount. Ayan. First time ko pa lang gagamit niyan. Pasigurado kung talagang makapit siya. At sure na hindi siya matatanggal. Yun. Alright. Ayan. Pero ano, quality siya guys. Quality yung ano niya, matibay. Lalo na to. Saka ito. Naka-allen wrench pala to. Naka-allen wrench yan. Yan magandang kagandahan sa kanya kasi naka-allen wrench. Dito ka na lang maglalagay ng yung extension pang ano, pang lock sa GoPro. Ayan. Dito yung mahaba para pag tatanggalin mo yung GoPro. Ito wala na tong tanggalan. Naikabit ko na pala dito yung ano, naikabit ko na dito, ito yung maliit na extension. Yan, extension niya. Hindi ko pa naman siya na susubukan sa mga long ride, pag motovlog, pag road test. Siyempre susubukan muna natin siya bago natin siya husgahan. Dapat gawin para maiwasan natin yung mga aksidente na matanggal siya, malaglag. Pero ayun nga, may inilagay naman tayong ano, may inilagay naman tayong trap niya. Ayan o, para may tendency na malaglag siya, may tendency na malaglag siya, is may naka ano sa kanya na tali. Yan o, yung kasama niyan sa pagbili ko, may ano siya, trap for safety na rin, na hindi malaglag sa kalsada ang ating GoPro camera. At dala pa rin natin siya, kasama pa rin, kasi sa oras na malaglag, halimbawa wala nito, at na siyempre hindi natin masabi kung malaglag man, malaglag ito, matanggal yung adhesive niya na dikit, na mababasag yung LCD ng ating GoPro, or madaanan ng sasakyan. Tama na mayroon nitong nakalagay niya ganito, may kasamang ganito. Kaya ito, hindi naman sure talaga to na sa katagalan makapit. Maaring malaglag din to sa katagalan, matanggal yung adhesive niya na dikit. Kaya mayroon dala na, mayroong kasamang ganito na trap, silo kumbaga. Pag nalaglag, di nakalaylay lang yung ating GoPro. Ayan. Pero ito guys, kinapit ko lang to dito. Ito, yung 'di ba yung lock diyan. Yan, diyan ko lang siya kinapit. Pinakapit dun sa may lock ng foam. Ayan, hindi ko na pwedeng ipakita sa inyo guys kasi matatagalan tayo. Maano siya ikabit. Medyo mahirap isakto dun sa butas ng tali, yung lock. 3 days later. Ito na nga. Sorry yun, dito nga ay na-disappoint ako sa nangyari sa aking nabiling chain mount na GRX. Ito guys, nakakabit na dyan. Ngayon nalaglag. Buti na lang hindi pa ako nagra-rides. Ayan. Nakadinikit ko na to. Ayan o. Ngayon, ayan. Nakalas
pagpasensyahan nyo na guys kung medyo makalat yung aking pwesto. Kasi nananahi ako mananahi. Yan gawan ko na lang to ng paraan para magamit ko ng pakinabangan. I-discartehan ko na lang, kaya lang ipipix ko na siya. Fix. Yun nga, ito muntikan ko na siyang i-fix. Yung wala na siyang tanggalan, forever na siya. Ayan guys, dito nga muntikan, buti na lang guys ay nagawan ko pa siya ng paraan at hindi ko talaga siya binutasan yung ating chin mount na GRX. At kung nagkataong nabutasan ko na siya, damay na pati helmet. Simple lang naman ang ginawa ko. Ginamitan ko lang naman siya ng hot air. So yun, inobserbahan ko muna kung matatanggal pa ba siya. Wala pala to, mahina. Kala ko malakas ang kapit. Ayan, gagawin ko na lang ng paraan. Didiscartehan natin to. Ipipix na lang natin dito sa helmet natin. Wala na siyang tanggalan. Kasi ito mas gusto ko kasi ito kasi malinis. Dito plano ko na talaga siyang butasan at i-fix. So yun, buti na lang at hindi ko to nabutasan. At kung nagkataon na nabutasan ko na siya at na-fix ko, ay permanente na siyang nakakabit sa aking helmet at hindi na siya matatanggal. Yun lang. Sunod na lang gagawa natin ng paraan yan. Okay. 2 weeks later. So ayun nga guys, mga sir. So yung mga sir, nalubat tayo kanina. Kaya chinarge ko muna yung battery ko. Ngayon gumamit tayo ng power bank. Dinirect ko muna para lang maipakita ko sa inyo at may share ko lang sa inyo ang aking experience dito sa ating bagong bagong bili natin na GRX na chin mount. Ayan. So ayan guys, napakaganda ng pagkakadikit na niya, kaya hindi na siya basta-basta matanggal. Ayan, sobrang dikit na niyan, hindi na siya matanggal kahit nakabitay pa yung helmet. Ayan ayan, pakita ko. Ayan, hindi na yan basta matanggal kahit nakabitay pa yung helmet sa chin mount. Pakatibay. So ang ginawa ko lang dyan guys, mga sir, ang ginawa ko lang dyan ay ginamitan ko siya ng hot air. Ininit lang natin yung adhesive nya. Alright, para mas dumikit yung kanyang adhesive. Ayun yung paraan. Ayun yung niya, diskarte. Ngayon, nakadepende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwede naman lighter, pwede namang hot air. Depende kung anong gagamitin nyo. Ako, ang ginamit ko lang dito, yung hot air, kasi may hot air naman ako dyan na Gordak. Pero ingatan nyo na hindi, kung anong gagamitin nyo, kung lighter o kung anong mga pang-init, basta wag lang siya masusunog guys, wag lang sobrang masusunog, yung tama lang siya na lumambot yung adhesive nya. Kasi sa oras na tumigas ay masunog siya, baka mawala na yung dikit, hindi na siya dumikit.
Pasensya na guys kung hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko siya ikinabit at ginamitan ng hot air. So yun, sundan nyo lang kung paano mga sinabi ko. Comparison ko tong dalawang to at saka ito. Dito, mas ito dito sa chin mount ng GRX ay mas gusto ko to gamitin kasi nga napakaganda, malinis yung ating helmet, hindi kagaya nito. Ayan ang laki ng nasakop nya pag dyan siya nakakabit. Ito guys, pwede ko naman to gamitin sa ibang helmet, yung flat lang, kasi ito hindi kasi ito flat naka tulis patulis tong nguso nguso ng ating helmet, hindi siya compatible dito kasi excuse me dito kasi guys, kaya isa rin to sa na ayaw ko kasi sobrang taas niya dito. So yung windshield ng helmet natin tumatama sa camera kasi sobrang taas na ng camera natin, nag-aabot dyan maabot dito yung ating ang ating maabot dito, tumatama. Kaya ang ginagawa ko, tinutulak ko yung camera tinutulak ko ng konti pa bante. Kaso nga lang masyado siyang duko, hindi niya na makikita, hindi niya na makunan ng maganda yung pag-rides natin, yung paligid, angulo yung ating pagbablog, yung paligid ng ating camera, nakayuko siya. Kaya yun ang isa sa hindi ko nagustuhan, masyado siya mataas itong chin mount. Pero ito quality naman to, maganda ang kanyang maganda ang kanyang quality, matibay, may siya, may rubberized din yung niya yan yan, rubberized din to. So ito nga pala guys, may kasama tong mga sir, may kasama rin pala tong tali na para dito sa ating chin mount, na pag kung sakali na hindi natin masabi, matatanggal yung niya, matanggal yung matanggal tong chin mount na GRX, hindi siya malalaglag totally, hindi siya malalaglag sa kalsada at may iwanan. Kasi halimbawa kung malaglag siya at wala tong tali na pantrap, hindi natin masasabi na baka kung madaanan siya ng malaking truck ay wala na, goodbye GoPro ang ating goodbye camera, sayang lang ang ating pera, di ba? Kaya mas siguraduhin nyo lang na kailangan mailagay nyo yung tali niya na kasama niya dito sa GRX chin mount Motonetics. Yan, naano ko rin sa inyo guys na ito maganda tong bilhin sa mga baguhan nating mga magmumotovlog at magsisetup ng camera. Ayan, inaano ko, nire-recommenda ko sa inyo tong GRX Motonetics guys. Hindi ako nito sponsor, sinishare ko lang sa inyo ang aking experience sa sa camera, sa chin mount.
kung sakali ito yung gusto nyo. So sa price naman guys, ang price naman nito sa price naman ay mas mababa ang price nito, itong GRX. Yan. So lalagay ko na lang sa description ang presyo ng dalawang ito. Ito medyo may kamahalan din to, itong Telesin chin mount na nabili ko. Ito yung una kong ginagamit. Ayan, ito yung una kong ginagamit. Depende na lang kung anong gusto yung mabili, pero ito sa akin, para sa akin okay din naman to. Kung yung helmet nyo ay flat yung dito at hindi masyadong okay lang kahit maharangan to, matakpan to. Ang naanuhan ko lang dito kasi ito pwede mo tong ibaba yung sa ating yung pasukan ng hangin, para mas pag nakababa ang ating windshield ng ating helmet, itong natin visor. Yan, pag nakababa yung visor natin ay pag binuksan mo, inopen mo para pumasok yung hangin at hindi mainit habang tumatakbo. Ayan, yan ang nagustuhan ko dito sa GRX na chin mount. Hindi naman ako nito, itong dalawang to, hindi naman ako sponsor ng dalawang to, pero sinishare ko lang naman ang aking experience at para may idea kayo kung ano yung gusto nyong bilhin, kung ano ba ang mas komportable sa inyo, para hindi na kayo mas mapagastos pa ng malaki. Kasi dito guys, napagastos talaga ako ng malaki, pero ito gagamitin ko rin to sa isa kong helmet. Kung makabili man ako ng bago pang helmet, pwede ko tong ikabit. Yan, para ito natatanggal. Ito naman na to dito, permanente na yan dyan, hindi ko na to alisin. Ay kung maalisin man siya, di papalitan natin, pwede natin ibalik to, pero siguro hindi na ako magagamit nito. Sa isang helmet ko na lang to gagamitin, yung compatible sa kanya, Telesin chin mount. Ayun, yun lang, binahagi ko lang sa inyo ang aking mga experience. Tsaka isa pa guys, baka kung makakalimutan yung ito 2 weeks ko na rin pala tong nagagamit, wala naman akong isyong na sa kanya. So so good naman siya, so good na maganda siya at hindi siya maalog, talagang makapit siya guys. Maganda ang niya, performance ng chin mount. Kaya yun, nire-recommenda ko sa inyo kung ito yung gusto nyong bilhin. Pero nasa sa inyo pa rin guys, ang choice nyo pa rin kung ano yung gusto nyo. Sa akin lang, binabahagi ko lang sa inyo ang aking mga na experience sa mga chin mount. May mas mura dito, kaya lang wala siyang pangalan, wala siyang tatak na pangalan. May mga murang ganito na chin mount, mabibili mo ng around to 100 plus, mga ganun. Pero yung price nito guys, nitong dalawang to, ilalagay ko na lang sa dyan sa taas na yan. Dyan, patingin na lang guys, kung depende kung anong gusto yung bilhin. Para sa akin guys, parehas lang sila, maganda quality ang nila.
parehas lang sila quality, same lang sila ng tibay. Itong dalawa, ito mas matibay talaga to, kasi ito walang tanggalan na to. Pag naikabit mo, hindi talaga to basta-basta matatanggal, kasi ayan nakatali siya. Subok ko na rin to. Kaya lang ang siyempre na ano lang ako sa kanya, yung ano niya, yung visor, ito visor na to, masyadong tumatama na yung camera, kasi masyadong mataas to. Maabot dito yung camera ko. So pag binaba ko, tumatama yung camera sa visor. Kaya yun, kaya naisipan kong bumili ng mas yung compatible sa kanya. Ayun guys, may mga kasama pa pala to. May isa pa tong kasama na extension, yung mas mahaba. Ito maiksi lang to, kinabit ko na. Pero ayun, pagka halimbawa gusto ko yung mahaba na yun, pwede naman palitan ko to. Pero ito para sa akin okay na to. Yan, pwede na yan. Yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe naman sa aking YouTube channel. At saka paki-like na lang din, at saka share ng ating video para yun, at pindutin nyo rin na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa ating channel. Ayan, maraming salamat guys. At hanggang dito na lang ang ating video. Bye bye.